Okay, hello everyone. Welcome sa lecture natin. For today, meron tayong pag-uusapan na journal article. If I'm not mistaken, pang number 23 na natin to. Papangunahan ko na kayo, tong topic natin ngayon is not popular, kaya for sure, konti lang manonood nito. But, as you know, in our channel, hindi naman tayo nagle-lecture para sa popularity, para sa views, but we lecture about the truth. And the sad reality is, sa buhay natin, ang mga bagay na totoo, yun yung mga unpopular, at yung mga bagay na hindi totoo, yun pa yung sumisikat. Pero again, our channel is committed to discussing the truth kahit na hindi popular. Kaya walang problema kahit konti lang yung magiging views nito. Alright? Ang dami ko pang sinabi. Ang daldal ko talaga. So let's move on from here. This is number 23 of our journal article review. Biblical passage natin for this article, Psalms chapter 1, verses 1 to 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord. And on his what? Everybody read, law. Anong ginagawa niya? He meditates day and night. Verse 3, he is like a tree planted by streams of water, that yields in its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Ngayon, itong passage na to, na binasa ko, very interesting yung pattern niya. Verses 1 to 2, cause. And then verse 3 is the effect. Nakita niyo yung connection doon? Meron ditong cause, meron ditong effect. Ano yung cause? Nagme-meditate daw siya sa word ni Lord. Yun yung verses 1 to 2. Especially verse 2. Sabi dito, but his delight is in the law of the Lord. Lagi daw niyang pinag-iisipan yung law of the Lord. Now, in the original context, syempre, yung law of the Lord dito, ito yung Bible nila during that time, which is the books of the Old Testament. So, itong taong to, yung nagsulat ng Psalms, araw-araw daw niyang binabasa at pinag-iisipan yung books of the Bible. Ngayon, interesting kasi yung verse 3 is the effect of reading the Bible. Ano raw yung effect? Sabi sa verse 3, maganda. Nagiging, ano raw siya, no? He is like tree planted by streams of water, yields its fruit in its season. Of course, these are all symbolical. Hindi naman literal na ibig sabihin na punta siya sa stream of water tapos naging puno siya doon. Kaya nga sabi dito, like. Anong tawag nila dyan sa English? Figures of speech. Pero, ang ibig sabihin lang yan is kapag ang tao, or itong taong to, I mean, in the book of Psalms na nagsulat nito, kapag binabasa daw niya yung word ni Lord, nagkakaroon siya ng positive psychological effects. Kaya itong mga naka-underline dito, we can equate this with positive psychological effects. May nangyayaring maganda sa mental health niya kapag binabasa niya yung word ni Lord or the Bible during their time. Kaya kapag itong Psalms 1 to 3, pwede mo i-convert yan sa isang research question in psychology. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, whenever you read the Bible, be sensitive. Kasi marami mga biblical statements, pwede mo i-convert sa isang research question na kayang sagutin ng science of psychology. And in this case, is Bible reading good for mental health? Kasi may kiniklaim yung Bible dito, may kiniklaim yung writer. Again, ulitin ko anong kiniklaim niya, kapag binabasa mo raw yung word ni Lord, nagkakaroon ng positive effects sa mental health. So, i-convert mo yan sa research question, ito yon. Is Bible reading good for mental health? Kung gagawin mong conceptual framework, ganyan itsura niyan. Yung unang variable mo is Bible reading, sukatin mo yan, and then sukatin mo yung overall mental health ng tao. Ang sinasabi, ang hypothesis ng passage na to is, Bible reading will positively predict mental health. Got that? So, yun yung pinaka-topic natin in this journal article. It's all about Bible reading or also known as Bible study. Yan yung popular term dyan, Bible study. So, speaking of Bible study, ayan, kaya sinabi ko, hindi nga popular yung topic na to, diba? So, I'm sure, nung narinig yung Bible study, mag-off na kayo ng computer. Ayan, magla-log out na kayo, no? Lipat na kayo sa ibang video, which is totally fine. Okay? Anyway, for those of you who stayed, okay? Let's talk about Bible study. Kailan ka huling nagbasa ng Bible? Or kailan ka huling nag-Bible study?
I want you to visualize ano yung mga nangyayari sa'yo tuwing nagba-Bible study ka, sino mga kasama mo kapag nagba-Bible study ka, saan mo ginagawa yung Bible study mo, ano yung mga natututunan mo sa mga Bible studies mo. In my personal experience, pag pinag-uusapan Bible study, ito yung mga nakikita kong pictures in my head. Bakit? Kasi ito yung mga lugar kung saan madalas akong nagba-Bible study in my 30 plus years of existence. So, there was a time, nagba-Bible study kami sa Coffee Bean. Nung college ako, may grupo akong sinalihan, nagba-Bible study kami sa Jollibee. Pinakamagandang Bible study for me is kapag nagba-Bible study ka sa bahay ng may bahay. Yun. Kasi it feels like home, napaka-homey. So, marami kayo doon, yung mga Bible study members na sa iisang bahay. Tapos, ang pinakamaganda dyan, syempre, ipagluluto ka nung host. Diba? Libre yung pagkain. Parte ng Bible study experience yan. At syempre, ang Bible study, ginagawa rin yan sa loob ng simbahan. Yun. Pero ang gusto kong i-point out dito mapapansin nyo, ang Bible study, hindi lang limited sa simbahan. Kasi may mga tao, yun daw yung reason bakit ayaw mag-Bible study, kasi raw, pupunta pa sa simbahan, masusunog daw sila doon. Yun. Unang-una, hindi totoo na kapag nagpunta ka sa simbahan at salbahe ka, masusunog ka. Okay? Hindi totoo yun. No? Pero ang gusto kong establish dito, ang Bible study can be done anywhere. As long as merong mga grupo ng mga tao na nagkumpul-kumpul, pinag-aaralan nila yung God's Word, pwede na magkaroon ng Bible study. And speaking of nasusunog, hindi rin totoo, i-correct ko lang yan, etong Bible na to, hindi rin totoo na kapag salbahe ka at binasa mo to, hinawakan mo, masusunog ka. Kasi may mga ganyan tao rin Kaya raw ayaw nila mag-Bible study kasi pag hinawakan doon nila to, sa sobrang salbahe nila, masusunog sila. Hindi totoo yan. Kitang nyo nga ako, hawak ko, hindi naman ako nasusunog. O, diba? In fact, mas salbahe ka, mas kailangan mo ng Bible study. Okay ba yon? Amen ba? Alright? So anyway, so yan lang yung ating intro about Bible reading or Bible study. Yan kasi yung dinidiscuss ng article na to. Written by Cross and Pargamet. These are very popular scholars in the field of psychology of religion and spirituality. So I highly recommend, download nyo tong article na to and then basahin nyo on your own. Yan ang APA citation ng article. Yan, baka may mga teachers dyan on research magalit sa akin. Hindi ko kayo tinuturuan ng APA citation. So yan, this is the APA citation of this journal article. So anong research questions ng article na to? Tatlo. Number 1, can Bible reading lessen the effect of stress on hope? Very interesting. More about that later. Number 2, does Bible reading make thinking patterns more positive, which help people cope better? Another good question. And number 3, do positive thinking patterns from Bible reading make readers more hopeful? O, di ba ang gaganda ng mga questions, no? So, again, ang bottom line lang dito, ang pinaka-variable na pinag-aaralan in this research is reading the Bible, or pwede mo rin sabihin Bible study. Okay? So, instruments, anong mga sinukat dyan? Alam nyo naman, pag quantitative research, which this paper is, very quantitative to, kailangan mo magsukat ng mga psychological variables. Ito yung mga sinukat. Number 1, sinukat nila ang hope. Gumamit sila ng instrument written by Scheyer and Carver. Matanda na to, 1985, ka-birthday ko pa. So, 39 years na to. No? 3-item scale ito, nasasagutan mo in a scale of 1 to 5 in a Likert format. So, ito total mo lang kung ano yung sagot niya sa item 1, item 2, item 3 in a scale of 1 to 5, and then ito total mo yung score, then i-interpret mo. One sample item, ito. I'm optimistic about my future in a scale of 1 to 5, nasan ka doon? Number 2, sinukat naman nila yung Bible reading, ito matindi, 1 item lang. Basically, tinanong lang yung mga participants dito, when you are at home, how often do you read the Bible? In a scale of 1 to 8. Siyempre, 8 the highest, meaning madalas mong binabasa yung Bible. 1, the lowest, ibig sabihin, ginagagamba na. Sinasapot na yung Bible mo sa bookshelf mo kasi hindi mo talaga binabasa. Yon. So, 1 lowest, 8 highest. By the way, dinevelop ito ni Fetzer Institute. Just to give you a picture, anong ibig sabihin kapag ang sagot mo dito 8? Ibig sabihin yan talagang palabasa ka ng Bible. Nasa Joshua 1:8 ka. Keep this book of the law always on your lips. Yun.
Lagi mong binabanggit yung God's Word. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Kapag yan ang motto mo sa buhay about the Bible, ibig sabihin, ang sagot mo dito sa Fetzer Institute na instrument, number 8. Got that? Next, sinukat din dito yung tinatawag na benevolent religious reappraisals na ginawa naman ni Pargamet, yung author ng study na to, year 2000. It consists of 3 items na sasagutan mo in a scale of 1 to 4. Again, for the highest, 1 is the lowest. So, ito yung mga items mismo. I-zoom in natin. Letters A, B, and C. Basahin nyo na lang on your own. So, gaano katotoo sa'yo yan? In a scale of 1 to 4, i-rate mo yan isa-isa. And then, kukunin yung total score, and then that will be your benevolent religious reappraisals. Mamaya, as we go along, i-discuss ko, ano bang ibig sabihin ng benevolent religious reappraisals. Alright? So, given those variables, ito yung conceptual framework ng article. Yung unang research question, can Bible reading lessen the effect of stress and hope? Ito ang model na ito-test. And for those of you who do psychological research, you know, anong klaseng question to? It is a moderating question. Gusto mong malaman kung yung Bible reading, imo-moderate ba niya yung relationship between stress and hope? Nakadepende ba sa Bible reading yung epekto ng stress papuntang hope? Alright? Number 2, ito naman yung model, no, in connection to RQ2, research question 2. Does Bible reading make thinking patterns more positive which help people cope better? Bible reading papuntang BRR. Does Bible reading predict a person's overall BRR? And for research question 3, basahin nyo na lang to on your own. Ito yung framework na gusto nilang i-test. BRR papuntang hope. So again, lahat yan sasagutin nila using statistics. Because again, this is a quantitative study. Participants nila in this study, a total of 2,000. Marami to ha. 2,159 participants. Ang average age nila is 46.4 years old. Ang youngest nila is 18. Ang highest nila or oldest nila around 72 years old. Lahat ito mga Amerikano, 43.8% nito mga lalaki. Ito mahalaga. In this study, hindi nila masyadong problema yung religious denomination of the participants. So wala silang pakialam kung Calvinist ka or Arminian ka or Protestante ka or Katoliko ka. Hindi nila kinonsider yung religious denomination para maiwasan yung bias. Kasi syempre, kapag nag-focus lang sila sa isang denomination, puro lang Calvinist, puro lang Arminian, puro lang Baptist, baka yung data mag-skew, maging biased. Syempre, lahat sila sasabihin nila, nagbabasa sila ng Bible, lahat sila sasabihin magandang epekto ng Bible sa kanila. Kasi, yun yung denomination nila eh. So, to neutralize that, wag na lang natin i-focus sa isang religious denomination. Anything goes. Kahit anong religious affiliation mo, whether naniniwala ka kay Lord o hindi, whether member ka ng isang church or hindi, as long as you know the Bible, then pwede kang isama sa study na yan. So, they did not control religious denomination. Again, to cancel out research bias. Okay? So, again, paano ginawa yan? Binigyan sila ng iba't ibang mga instruments. So, pinakita ko kanina. Balikan natin. Yan. Binigyan sila ng instrument 1. Binigyan sila ng instrument 2. Binigyan sila ng instrument 3. And then, tinotal yung mga scores na yan. And then, statistical analysis. Basahin nyo na lang yung article if you want the specifics kung paano ginawa yung stat analysis. Alright? So, diretso na tayo sa results. According to the results, balik tayo sa question number 1. Can Bible reading lessen the effect of stress on hope? Ano ang sagot? Oo. Naging significant moderator yung Bible reading between stress and hope. Yan, kaya namula yung Bible reading. Unang-una, according to the results, stress negatively affects hope. Yun yung predicting relationship nila. Mas mataas yung stress mo, talagang nangangarag ka sa trabaho, nangangarag ka sa bahay, ang dami mong kaaway, ang taas-taas ng stress mo, bumababa yung sense of hope mo, nawawalan ka ng pag-asa sa buhay. But because Bible reading is a moderator between the two, anong ibig sabihin nun? Yung epekto ng stress sa hope, nababawasan kapag mataas yung Bible reading mo. In the words of the authors, no, let me read word for word,
Looking across the full range of scores, the data suggests that reading the Bible more often, altogether read, tends to fully moderate the negative relationship between stress and hope. Tagalogin mo, nababawasan ang pagbaba ng hope dahil sa stress. Ito yun, no? Stress, pababagsak niya yung hope mo, pero hindi yan totoo para sa mga taong madalas magbasa ng Bible. And the reverse is true. Para naman sa mga taong walang pakialam sa Bible, nakatago lang yung Bible sa ataol nila, sila yung mga tao na kapag mataas ang stress, sure ball, lagpak ang hope. Kaya kung gusto mong maging immune yung hope mo, ayaw mong maapektuhan yung hope mo ng stress mo, ang sinasabi ng data, ang makakatulong dyan is you read the Bible more. Now, a deeper question is, in connection to research question 1, bakit kaya? Bakit kapag mas nagbabasa ka ng Bible, yung hope mo hindi masyadong naapektuhan ng stress? Yun yung logic kung bakit nila tinanong yung research question number 2. If you remember, does Bible reading make thinking patterns more positive which help people cope better? So anong hypothesis natin? Bakit kaya napoprotektahan yung hope against stress? Kapag nagbabasa ka ng Bible, hypothesis, siguro kasi iba yung take mo sa mga stress mo, kaya napoprotektahan yung hope mo. Siguro, the more that you read the Bible, mas ginagawa mo yung tinatawag na BRR, which is again, altogether read, benevolent, religious, reappraisal. Ano yung BRR na yan? Again, ang nagpauso niyan si Pargament. Isa sa mga authors ng article, ang sabi niya, yung BRR is a person's tendency to have healthy takes sa mga stressful events. So, ang isang taong mataas ang BRR, ang ibig sabihin nun, tuwing nai-stress siya, healthy yung interpretation niya sa mga stress niya. In what way healthy? Nire-relate niya yung stress niya, yung mga problema niya, yung mga challenges niya sa buhay, sa konsepto ni Lord. Lagi niyang nire-relate sa perspective ni Lord. At bakit ka ganon? Bakit may mga taong ganon? Lahat nire-relate kay Lord? Ang sagot, sa kakabasa nila ng Bible. Kasi yan yung isa sa mga tinuturo ng Bible. When you read the Bible and apply the Bible into your life, you will relate everything to God. You will be trained how to see things in God's perspective. Parang gano'n. No? Let me give you some examples, no? Para mas maging malinaw paano gumagana yung BRR. Anong itsura kapag yung tao mataas ang BRR? Halimbawa, ang tao may problema sa pera. Si Pedro may problema sa pera. Hindi niya malaman paano niya babayaran yung internet niya, yung Meralco niya, yung water bill niya, pati na yung association dues niya sa condo niya. Yan. Ngayon, dahil si Pedro nagbabasa ng Bible, marerelate niya yung difficulty niya sa pera sa sinabi ni Jesus doon sa Matthew. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body. What you will wear is not life more than food, and the body more than clothes. And then ituloy mo yung passage na yan, si Kristo, ginamit niya yung analogy ng ibon. Tignan nyo nga yung mga ibon, wala naman nagpapakain sa kanilang mga tao, pero nabubuhay pa rin sila. Bakit? Because their God in heaven feeds them. Ano ka pa kaya? Mahal na mahal ka ng Diyos, mas mahal ka pa ng Diyos kaysa ibon, the more na dapat magtiwala ka that God will provide. So magtrabaho ka na magtrabaho dyan, gawan mo lang ng gawan ng paraan yan, ipag-pray mo lang ng ipag-pray yan, eventually, God will save you from that situation. Diba? Yun yung BRR. Ganun mo tinitake yung problema mo. Mataas ang BRR mo, i-relate mo lagi sa ideas about God. Another example, si Pedro may problema sa trabaho. Nanganganib siyang masibak. Kasi pinagchismisan siya na meron daw siyang ninakaw na pera sa kaha ng manager na hindi naman totoo. So pinagchichismisan siya, nai-stress siya ngayon sa trabaho. Now, ang isang taong mataas ang BRR, i-relate na naman yan sa ideas of God, ideas of the Bible. So anong take niya sa ganyang situation niya? Iisipin niya na dapat nga nagre-rejoice siya na yan ang nangyayari sa kanya. Dapat happy siya na nagsasuffer siya. Bakit? Kasi kapag nalagpasan niya to, magkakaroon siya ng perseverance. This is God's way of testing my character. This is God's way of strengthening me psychologically. Ganun yung take niya. May problema ako, hindi dahil sa malas ako. May problema ako because God is strengthening me. This is my process of development. So I will just, ano yung popular term?
trust the process. I will hold on to this. Paninindigan ko na wala akong ginagawang masama. Pag eto lumipas, nalagpasan ko ng maayos, guess what? I become a more persevering person. Got that? Yun yung mataas na BRR. Last example, si Pedro, medyo nakalimot kay Lord. Naging makamundo. Panay ang punta sa bar. Panay ang pagkain ng kung ano-ano. Dumami ang mga bisyo. Nag-alak, nanigarilyo na uncontrollable na, ayan na. Hanggang sa, boom, nagkasakit si Pedro. Tinubuan ng kidney stones, kailangan ng surgery, mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, malapit na siyang mag-diabetic, kaya na-confine ng matindi sa ospital. O ngayon, kapag mataas ang BRR mo, paano mo iti-take yung idea na nasa ospital ka at ang dami mong sakit? I-relate mo na naman yan kay Lord. Kaya ako nasa ospital kasi dinidisiplina ako ni Lord. Kasi naging matigas yung ulo ko eh. Imbis na nagsisimba ako every Sunday, imbis na nagba-Bible study ako every day, andun ako sa inuman. Andun ko kasama yung mga tao na wala namang pakialam sa akin in the first place. This is God's way of giving me discipline. And the reason why I am being disciplined by God, hindi dahil sa galit ang Diyos sa akin, but because God loves me. Ayaw niyang ipagpatuloy ko yung ganyang lifestyle, so kinalabit niya ako. Alam niyo naman si Lord. Pag nangalabit, matindi. Kaya pag hindi ka pa kinakalabit ni Lord, wag mo nang antay na kalabitin ka ni Lord. Yon. So kapag ang tao mataas ang BRR, ganun ang take niya sa mga challenges niya. Nagigets nyo na. So going back to that framework, now it makes more sense. Na ang mga taong ganun mag-isip, based on my examples, kaya sila ganun kasi nga madalas silang nagbabasa ng Bible. So ano ang resulta? Does Bible reading predict BRR? Ang sagot is yes. In their own words, coming from the authors, people who read the Bible more often are what? Everybody read? More likely to rely on BRR, coping responses, when the most stressful event was encountered. Now, you might ask, based on this finding, ano ngayon? Ano ngayon ang mapapala natin kung nagbi-BRR tayo? Anong nagiging epekto sa atin yan psychologically? Maganda ba ang BRR gawin? Meron ba magandang kinalalabasan yung BRR the more that we do it? Yan ngayon yung logic nung question number 3. Kaya napansin nyo yung numbers 1, 2, and 3, they are all logically connected. Okay? So, sagutin natin. Ano ngayon? Research question 3. Do positive thinking patterns from Bible, which is again BRR, from Bible reading, makes readers more hopeful. Yun yung hypothesis ng authors. Na kaya siguro ginagamit ng mga tao yung BRR as a coping resource kasi yung coping resource na yon leads to hope, which is a very positive psychological variable. Maganda yan sa mga mental health natin. At ano ang sabi ng resulta? As you can see here, namula yung arrow, which means BRR significantly and positively predicts hope. In the words of the author, the finding suggests that people who use benevolent reappraisals to deal with the greatest stressor tend to be more hopeful. Again, ulitin ko, i-zoom in natin yung hope. Ano yung hope? Maganda ba yun sa mental health? Yes. Ito yung sense na may magandang dulot to sa buhay ko pag nalagpasan ko to. So yung mga taong matataas ang hope, habang may pinagdaraanan, ganito sila mag-isip. They can see something positive in the future. Yan ang pinagkaiba ng hopeful sa hopeless. Sino dito may kakilalang hopeless? Or sino dito ang currently hopeless? Bakit sila hopeless? Kasi may pinagdadaanan sila, and then looking forward, wala silang makitang positive. Kaya sila hopeless. Kaya ang pagiging hopeless related sa pagiging depressed. Kapag wala kang makitang maganda sa gitna ng mga pinagdadaanan mo, one big step yon papuntang depression. Kaya para maiwasan ang depression sa mga taong may pinagdaraanan, ang first aid dyan, ipakita mo sa kanila yung mga magagandang bagay na pwedeng mangyari kapag nalagpasan nila yon. Yun yung ibig sabihin ng hope. And guess what? Going back to the framework, saan nanggagaling yung hope? Bakit nagkakaroon ng hope? Yung mga taong may pinagdaraanan kasi nga, nagbi-BRR sila. Sino nagturo sa kanila nung BRR? Di yung Bible reading na pinakita ko kanina. Kaya again, itong mga models na to, they are all logically connected to each other. So going back here, bakit
Bakit yung hope lumalabas pag nag-BRR? Bakit sila may hope? I mean, in this case, kasi nga, nagbi-BRR sila. They can see something positive sa gitna ng mga trials nila. Pag nalagpasan ko itong problema ko sa pera, this will prove to me that I can really trust God. Titibay lalo yung trust ko kay Lord. Kapag nalagpasan ko itong paninira nila sa akin sa opisina, napatunayan na inosente ako, mas magiging matibay ang perseverance ko. Mas magiging matibay akong tao. Kapag nalagpasan ko tong sakit ko sa ospital, dami kong sakit, dahil sa mga bisyo kong sarili ko namang kagagawan, after nito, this will teach me na talagang dapat ayusin ko na yung lifestyle ko. Healthy living na. I-let go ko na yung mga bisyo ko na sinisira lang ako. O di ba? Kapag may pinagdaraanan ka, imagine mo yon, may pinagdaraanan ka, tapos ganun ka mag-isip. You look forward to something positive, ano mangyayari? Mas nagiging madali yung suffering na pinagdaraanan mo. Mas nagiging magaan. Kasi meron kang sense of hope. Meron kang trials, but at the same time, meron ka ring sense of hope. Which is again, saan nanggaling yung sense of hope? Marunong ka kasing mag-BRR. Bakit marunong ka mag-BRR? Kasi nga, nagbabasa ka ng madalas ng Bible. Nagigets ninyo, no? So again, going back to the claim nung una nating passage, no? Asan na 'yon? Going back to Psalms. Yan. Again, ano yung claim ng Psalms? Kapag binasa mo yung Bible, may mga magagandang nangyayari sa mental health natin, and now we have the data based on this article na totoo nga yan. So to answer that question, is Bible reading good for mental health? Ang sagot, based on science, based on research, the answer is yes. Now, before I end this lecture, ayoko lang naman huminto lang dyan, no? Meron akong 3 realizations that I want to share with you in connection to this. Number 1, na-realize ko na ang Bible talaga literally sustains psychological life. In this study, paano na-sustain yung psychological life ng mga participants, na-sustain nila yung level of hope. Kaya totoo, no? Based on the book of Hebrews, for the word of God is what? All together read, alive and active. Wag nating minamaliit yung mga words na nakasulat sa Bible. Hindi lang yung mga ink na nakasulat sa papel. These are literally words that are alive because it came from the God of life, the God who created the psyche. Kaya ang implication yan is, the Bible is more than just a religious book. Karamihan kasi ng mga tao, yan ang tingin sa Bible Bible tungkol sa religion. Hindi ko naman religion yan therefore I will not read the Bible. You have to expand the way you see the Bible. Although the Bible is being used in religion, totoo naman yon, pero hindi lang limited ang Bible sa religion. It is a book that has something to do with our psyche. It is a psychological book. May mga ino-offer yung Bible na mga principles, na mga ideas na talagang kailangan ng psyche natin. So if you are concerned with your mental health, gusto mo maganda mental health mo, masustain mo yung mental health mo, anong application yan? You really have to develop the habit of reading the Bible. Got that? So wag tayo masyadong close-minded about the Bible na tungkol lang yan sa religion. It's a book that is so concerned with our psyche. In fact, partida pa nga yan na in this study, hope pa lang yung tinignan. But if you really dig deeper into the Bible, hindi lang hope yung pinapataas ng Bible in connection to your mental health. Pinapataas ng Bible yung tinatawag nating character strengths, which is a very popular term in positive psychology. Pinag-aaralan yan. Meron akong lesson dyan on character strengths. Isa-isahin mo yung mga character strengths na yan. Courage, wisdom, transcendence, humanity, temperance, justice, lahat yan pinopromote ng God's Word. And by the way, itong mga character strengths na to, mas mataas ka dyan, mas gumaganda ang mental health mo. Kaya yung mga tao dyan na sa tingin nila, yung mga nanonood dyan na mababa ang mental health nyo, hindi kayo okay psychologically, ang hypothesis ko, bakit? Mababa yung character strengths nyo. And one way to improve on that is to apply biblical teachings. Got that? And again, based on this article that we are talking about, nakita natin yung ebidensya na totoo nga, na ang Bible nakaka-enhance ng isang character strength, which is hope. Second one, na-realize ko rin upon preparing this lecture that the Word of God
in the Bible is a universal need. Meron akong biglang na-realize sa Bible. Kaya pala ang Bible, best-selling book of all time. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Baka sabihin nyo, bias ako. It's based on Guinness. Meron silang data dyan. Sa lahat ng libro na naipublish sa buong mundo, ang pinaka-best-selling, pinaka-binibili, Biblia. Siya yung pinaka-maraming sales. Sabi dito, 5 to 7 billion copies in estimate. Ganyan karami ang bumibili ng Bible. That's why it's also one of the most well-known books all over the world. Kahit saan ka pumunta, halos lahat ng tao familiar at merong kopya ng Bible. Ang tanong bakit? Going back to my realization, because people in history deeply knew, deep inside us alam natin that the Bible has certain needs ng psyche natin. Kumbaga ang Bible parang magnet yan eh. Kaya ang tao binibili ang Bible kasi ang tao alam niya that there are certain spiritual things na kailangan natin na sa Bible lang natin makukuha. If we read, if we meditate, if we apply these things from the Bible, doon lang natin makukuha yung mga psychological needs na yon. Hindi mo makukuha yan sa pera, hindi mo makukuha yan sa kasikatan, hindi mo makukuha yan sa promotion mo sa trabaho. Only the Bible can provide a lot of these psychological needs. Kaya, ang mga tao, binibili yung Bible. Although hindi lahat ng tao binabasa yan. Yung iba, papatak-patak lang, but still, deep inside us, we know we can find our needs in the Bible, so we buy it anyway. Yan yung explanation ko, no, doon sa data ng Guinness kung bakit ang Bible, world record, sa pinakamaraming bumibili. Got that? Ngayon, in connection to that idea, no, that the Bible contains spiritual needs that are universal, may bad news ako sa Philippine context. Bad news, yung data na nagsasabi na ang mga Pilipino, pababa ng pababa yung pagiging religyoso. Pakonti na pakonti yung mga tao na nagsasabi na mahalaga ang spirituality, mahalaga ang religion sa mga buhay nila. And what does that mean? It means there are less and less Filipinos, especially young people today, nagbabasa ng Bible. O, sige nga, baka nga isa ka sa mga statistics na yan eh. If you are a young person, ang definition ko dyan, around 18 hanggang 30 years old. If you are a young person, in a scale of 1 to 10, gaano mo kadalas binabasa yung Bible? When was the last time you read the Bible? If you are one of these statistics, baka ang sagot mo is, bihira ka magbasa ng Bible. Binabasa mo lang pag Pasko, kasi kailangan sa misa, right? Nagbabasa ka lang ng Bible kapag trip mo lang, wala kang magawa. Oh, that's not good. Kaya itong data na to, itong report na to ng SWS, hindi maganda to sa psychological perspective. Lower religiosity means lower reading of the Bible. Lower reading of the Bible means marami mga kaluluwa ngayon, marami mga psyche ngayon, ang tawag doon, malnourished. Spiritually malnourished. And when our psyche becomes malnourished, hindi natin nakukuha yung mga character strengths that we need, such as the following. Hindi maganda sa mental health yan. Yan yung reason kung bakit tumataas ang mental health crisis natin. Lagi ko itong pinopost sa mga lectures ko kasi sa tingin ko talaga connected yan. People are becoming less and less spiritual. People are less and less in reading the Bible. Anong equivalent? Malnourished soul leads to mental health crisis. Kahit nga yung author ng article, napansin yan eh. Tignan nyo yung title, zoom in natin. Ano yung title? Ano yung word na ginamit? All together read, overlook. Yung reading the Bible daw, overlook coping resource. Siya rin mismo napansin niya na ang mga tao kung ano-anong coping mechanism ang ginagamit. Pupunta sa counselor, pupunta sa self-help books, pupunta sa drugs, pupunta sa alcohol, pupunta sa shopping, magre-retail therapy. Eh yun naman pala, merong napaka-effective way of dealing with stress. Libre na, nagwo-work pa, which is reading the Bible. Kaya niya sinabi niya overlook. Kung saan-saan pa kayo pumupunta, eto na, napakasimple lang. Lahat naman tayo may kopya nito. Ba't hindi natin gamitin? Got that? Realization number 3, asking someone to read the Bible is not a conversion thing, it is an act of concern. Napapansin ko kasi, marami mga tao, kapag niyayaya silang magbasa ng Bible or mag-Bible study, negative ang attitude.
Baka isa ka doon. Aminin mo na ganyan ka, umiinit ulo mo, naiinis ka. Most likely, pag niyaya ka mag-Bible study, anong sagot mo? No. Magpapalusot ka, may lakad ka, pupunta ka sa birthday ng daddy mo, or meron ka pang gagawin, next time na lang. Sino dito ganyan? Raise your hand. Bakit? Bakit ganun yung attitude mo? Kasi meron kang thinking that when somebody ask you to read the Bible with him or with her, i-convert ka. Di ba? I-convert ka niya sa religion niya. Again, mali yung attitude na yan because the Bible is more than just about religion. The Bible is about your psychological needs. So tandaan nyo to, no? Kapag may nagyayasa yung magbasa ng Bible, mag-Bible study, hindi kanya kino-convert. Sabi ko nga dito, hindi kanya kino-convert. Kaya kanya niyayaya magbasa ng Bible kasi alam niya kung anong kailangan mo. May problema ka, may pinagdaraanan ka, so lahat ng character strengths mo, lagpak. Lagpak ang courage mo, lagpak ang wisdom mo, lagpak ang humanity mo. What can jumpstart that? What can recover that? Bible study. Kaya wag mong isipin yan na kapag may nagyayaya sa'yo mag-Bible study, i-convert ka. Concern lang siya sa'yo. Kasi alam niyang kailangan mo yan. So next time na magyaya sa'yo, may magyaya sa'yo na mag-Bible study, hindi ko naman sinasabi mag-yes ka all the time. Lalo na kung meron ka naman talagang lakad, wala naman talaga sa schedule. Pero sana, hindi negative yung attitude mo. Ang dapat na sinasagot mo sa isang taong nagyayaya sa'yo mag-Bible study is, salamat. Salamat sa concern mo. Salamat kasi alam mo kung anong kailangan ko ngayon. 'Di ba? Parang ano nga yan, ka-level yan ng pagkain. 'Di ba tayo pag niyayaya kumain, tapos merong term na libre kita, masaya tayo. Halika kain tayo Jollibee, libre kita. Halika kain tayo ng McDo, libre kita. Anong nafi-feel mo? Masaya ka, 'di ba? May gratitude ka, 'di ba? Thankful ka. Sana ganun din when somebody invites you to read the Bible. Kasi equivalent 'yun eh. Halika, Bible study tayo. It's just that yung kakainin nyo, spiritual food. Masaya ka sa Jollibee, na ililibre ka kasi papakainin ka ng Chicken Joy. Eto, halika magbasa tayo ng Bible, ka-level niyan, pakainin natin, papakainin ko yung soul mo. Got that? So, ganun dapat yung attitude natin when somebody invites us for a Bible study. Huwag tayong manginit ng ulo. Maging thankful tayo for that person. Alright? So, again, going back. Tama ba yung kiniklaim ng nagsulat ng Psalms na kapag nagbasa ka ng Bible, may mga magagandang psychological effects? The answer is yes. Is Bible reading good for mental health? The answer is yes. Kaya simple lang yung application natin. If reading the Bible is good for our mental health, which again, the data shows, isa lang ang application dyan. Dapat talaga, you make Bible reading a habit. Marami na naman nakataas ang kilay ngayon, I'm sure, pero this is what the data is showing. Okay? 2 applications here. Paano mo gagawing habit yung Bible reading? Number 1, personal application. Dapat may daily schedule ka sa pagbabasa ng Bible. Naka-fix yan. Gawin mong ritual yan. Ako personally, ginagawa ko yan mornings. Talagang nag-aalat ako ng time, 1 hour, nagbabasa ako ng Bible to start my day. Makakatulong kung mag-download kayo ng reading plan. Yan. I-download nyo to sa App Store, reading plan. Merong program na isasuggest sa inyo kung ano yung mga books in the Bible na uunahin nyo, pangalawa, pangatlo, so on and so forth. Bottom line, gawin yung habit in your daily schedule. Application number 2 is, yan din yung wisdom behind bakit kailangan mo sumama sa isang church community. Kasi sa church community, sabay-sabay yung pag-aaralan yung Bible. Although you can study the Bible on your own, but it becomes more powerful, mas nagiging meaningful, mas nagiging enjoyable yung pagbabasa ng Bible kapag may kasama kang nag-aaral yan. Nag-share kayo ng mga experiences nyo, nag-share kayo ng mga ideas nyo, mas nagiging totoo, mas nagiging buhay. Actually, buhay na naman talaga yung God's Word, pero mas nagiging buhay pa yung God's Word when you study the Bible in the group context. Kaya, in closing, yung last slide ko, sabi ko dito, read the Bible, or when I tell you to read the Bible, I am not biased to my religion. Because again, anong natutunan natin? The Bible is more than just religion. Okay? When I tell you to read the Bible, hindi ako nagbabaya sa religion ko kasi Christian ako, kasi ganito ako.
When I say to people, you read the Bible, it's because I know it's good for our mental health. Because we are designed by God to desire His Word. Isa yan sa mga foundation ng psychological functioning natin. Kung gusto mo maging maayos ang mental health mo, talagang dapat everyday ina-absorb mo yung mga buhay na salita ni Lord in the Bible. Alright? And again, hindi ako nagiging nagpapaka-religious dito. We have this article, we have this data to really prove, to really establish that Bible reading is good for mental health. Alright? So yan lang yung maikli nating lecture on this journal article. Sana marami kayong natutunan. If you have questions, comments, suggestions, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. God bless everyone.